Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gate sa Maasim Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtaan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ding kaman gabahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Maben welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw kita karon sang Martes, Hulyo 7, 2026. Labing una nga Martes karon nga ikapito nga bulan sang tuig 2026. Sa kinagan, mangin ko po ninyo tubtob alas 9:55 subong iya nga aga. Ako ang inyo alagad, JP Hervas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, aben sa Sabaklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag subong sa aton nga mga abyan gikan sa Negros Occidental, mayad-ayad nga aga sa inyong nga tanan. Kinatamyaw taman sa isa ka medayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa. Sarang mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Ag subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta kamo mga biyan? Sa aton nga pagpakalagad, subong iyang adlaw sang Martes, lakip sa aton nga pag-aistoryahan ang panugyan sa Department of Agriculture Western Visayas sa tanan nga hog raisers kag subungan sa bugos nga komunidad. Napabaskugon pa ang biosecurity measure kasunod sa mga ginabalita nga mga suspected kag confirmed cases sang African swine fever sa probinsya sang Iloilo kag probinsya sang Capiz. Amabiyan karon mga biyan sa aton nga pagpakalagad ang interview sang inyo alagad kay Dr. Leriza Balopeños, ang chief sang DAWV Integrated Laboratory Division. Samtang pasiplatan taman ang pila ka mga balita gikan sa nanaytuhay nga ahensya sang gobyerno. Nakip na diri mga biyan ang Department of Agriculture. Ang mga updates gikan sa nanaytuhay nga mga lokal nga panguluhan sang Western Visayas kag sang Negros Occidental. Magapasiplat man kita sa pila ka mga dalaguan nga mga balita nasyonal. Hipna diri mga biyan ang nangin impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
na formal na nga ginsuguran kahapon. Nagserbe bilang Senate Impeachment Court Presiding Officer si Senator Cheese Escudero. Nagpabutya mga biyan nga kinahanglan sa gihapon ang 16 kaboto para nga mapamatbatan nga convicted si Vice President Sara Duterte. Pinatag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang iya sining nga posisyon uhoy sa kinahanglanon nga threshold o kuna numero sang boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Sa iya sining nga nangin speech kahapon matapos mapilian bilang presiding officer sang impeachment court. Ginpabutyag ni Escudero nga maathag sa konstitusyon nga 16 ang boto nga kinahanglan para nga mapamatbatan ang respondent sa kaso. Ini base suno sa iya sa nagkasaad sa konstitusyon nga 2/3 sang 24 ka mga senator judges ang kinahanglanon para makonvict ang isa ka nagapangatubang sa impeachment case. Suportado man ina ang nasambit nga pahayag sa ruling sang Korte Suprema sa kaso nga Bayan versus Zamora. Magluwas na lang kung magpagwa sa panibag-o nga desisyon ang Korte Suprema. Inatag ni Escudero nga ini ang padayon karon nga layi kag kinahanglan nga sundon ini. Dugang pa niya kung sino man ang hindi konforme sa siniiya nga desisyon ang mahimo magpangayo sa judicial relief halin sa Korte Suprema na siya naman ang may otoridad nga mag-interpret sang konstitusyon. Pinatagan punto sa presiding officer nga ang prosecution ang may burden of proof kag magapabilin ang presumption of innocence sang respondent. Samtang ginatagan punto ni Escudero nga ginaubrang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ang tumalagsahon bangod ang Vice Presidente ang labing unang opisyal sa pungsod nga kaduha ka beses nga ma-impeach sa Kamara. Kung nadumduman mga biyan sa nagligad nga tuig na impeachment ang Vice Presidente. Siya man ang labing unang Vice Presidente nga magpaidalom sa impeachment trial. Si Vice President ang may pinakadako nga mandato nga nakuha sa maragtas sang Vice Presidential elections nga nakakuha sang masobra 32 milyon ka boto. Dugang pa niya, suportado man sa 257 ka kongresista o kung masobra 80% sa Kamara ang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente. Kinatagan punto man ni Escudero nga impeachment hindi dapat obrahon nga arena sang pamulitika, pagtimalos o kung personal nga pag-atake. Panumduman man sini ang mga senator judges, prosecutor, respondent, abogado ka mga testigo na magdikaw sa pagpagawa sa public statement tuhoy sa merito sang kaso samtang nagapadayon ang hearing. As mentioned earlier mga biyan, sa boto nga 12 ka senador ang pabor samtang 8 ang nagpamanabag. Napilian si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sang impeachment court. Namo naman na mag-auyat sang kaso kung mag-hearing sang kaso ato kay Vice President Sara Duterte. Pero bago napilian si Escudero bilang presiding officer, nagpabutyag anay isang pila ka mga pagpamanabag ukon objection ang pila ka mga several judges sa nasambit nga tikang
Una nga nagtindog si Senador Judge Alan Peter Cayetano na nagpahayag na sadig sa konstitusyon ang dapat lamang nga magpungko nga presiding officer sa impeachment court amo ang Senate President. Kinatagang punto man siyang minority leader nga anuman nga amyenda sa rules ang dapat ipresenta sa floor likawan o kuna isa ka adlaw bago ini maistoryahan. Nagpanumduman si Cayetano na mahimo makwestiyon ang bugos nga trial kung obrahon nga questionable ang mismo nga nagapamuno sa trial. Kinatagan man punto ni Senate President Sherwin Gatchalian na ginamyenda na ang rules tuhoy sa pagpili sa presiding officer sadtong Hunyo 3. Sino kay Gatchalian sang tiyempo ngadto natagan ang tanang nga senador sa oportunidad nga ipalabot ang ilang suwisyon o kung opinyon sa ginagaso nga pag-amenda kag wala naman sa may nagpamalabag gani ginaprubahan ini sang Senado. Pado naman nga absent ang minority bloc sa tung Hunyo 3 nga sesyon sang Senado. Diri kag liwat nga ginpunto ni Cayetano kag ginkwestiyon ang legalidad sang Hunyo 3 nga sesyon kag sang tanan nga nangintikang sini. Suno sa kay Senator Alan Peter Cayetano, wala sang 13-man quorum ang grupo ng Gatchalian sang adlaw nga ini. Nagpabutyag naman sa ilang pagpamalabag sa pagpili kay Escudero sa Senator Pia Cayetano, Senator Robin Padilla, kag Senator Amy Marcos. Sa ulihi, naglapot sa inisipay kung sa pagboto ang nasambit iya nga diskusyon kung sa diin nagdaog ang majority vote nga 12 ka senador pabor sa pagpili kay Senator Cheese bilang presiding officer sa impeachment court. Samtang mangin bukas kag madasig nang ma-access ang publiko pinaagi sa official nga website sang Senado ang mga electronic record nga pagagamiton sa hiwaton nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ini ang ginpabutyag ni Presiding Officer kag Senate President Francis Cheese Escudero kahapon nga adlaw. Kadungan sini ang pagmando sa Clerk of Court nga ihanda ang ila sini nga webpage para sa pag-upload sang mga pleading, memoranda, motion kag iban pa nga mga dokumento nga igasumite sang magkatuhay nga bahin. Sino kay Escudero, ang tikang ini ang sandigman o kung santo man sa Article 2, Section 28 sang sa Ligang Batas nga nagaduso sang public disclosure sa mga talakayan may tanan sa interes sang pumuluyo. Nagluwas sa mga motion kag pleadings, iga-upload man ang opisyal nga journal sa mga hearing pero matabo lamang ini kung maaprubahan sang impeachment court. Sa piyak nga ginakalipay ni Senator Judge Bam Aquino ang desisyon nga ini. Nagpabutag siya sang iya sining pagkabalaka. May kanan sa kadesigon sa pag-upload sa mga dokumento. Sunod kay Senator Aquino, posible nga madulaan sang pulos ang pagiging hayag kung ulihin na kag mabaluan sang publiko. Pasiguro naman ni Escudero nga hindi ini matabo. Sa pagkamatuod, nauna na nga nag-upload ang mga articles of impeachment pati na ang sabat sang kampo sang Vice Presidente kaupod ang mga annexes sini.
Inako sang senador nga ginsugura na sang clerk of court ang paghanda sa mga online records. Pero medyo madugay lamang ini bangod sa kanabuon sang dokumento nga naglabot na sa masobra 10,000 ka record. Apang nagpasalig si Escudero, magahatag siya sang update sa mga kaupdanan niya nga senador bago matapos ang simana nga ini para sa isa ka matudtuod nga schedule sa pag-upload sa mga record sa real time o kung mismo adlaw sang pag-file sini. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:20 sa aga. Dapat tayo mga biyan ang pila ka mga updates may kang tanan sa nagaluntad kapag bukas ng impeachment hearing kahapon. Sa diin na unaw nga biyan nga sinigundo kung inoras ang sambit nga hearing ang nag-focus sa debate. Una nagakaangay ba na ang pagpili sa bagong Senate Impeachment Court Presiding Officer na magatalos kay Senate President Sherwin Gatchalian. At the end, as mentioned earlier, following sa giniwag na pagboto, nagpangibabaw ang desisyon sang mayorya. For the meantime, for purposes of impeachment proceedings, si Senator Chis Escudero amo ang magapungko bilang Senate Impeachment Court Presiding Officer. Alas 9:21 sa aga. Sa sining oras mga biyan magakuha kita anay sang latest update sa lakat sang panahon. Ibaloon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo sa mga adlaw sang Martes. Kag ang ila sining pagbantay sa ginamonitor nga super typhoon. Ano bala ang epekto sini diri sa aton sa Western Visayas? Ano kadako ang posibilidad nga maka-eksperyensya kita sa pag-ulan subong adlaw sang Martes o kung buwas adlaw sang Miyerkules. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:22 sa aga. O naton sa piyak na linya to give us the latest update from Pag-asa, we have Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Tuesday, July 7, 2026. Easterlies ang nag-aapekto sa may eastern sections of northern kag central Luzon. Kag as of 3 a.m. kaganang aga, ginamonitor natin nga si Super Typhoon Bavi, ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya sentro o ang sentro sang iya mata ay may kalayuan 2,010 km east of central Luzon. May maximum sustained winds nga 195 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 240 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 30 km per hour. So, ang ini nga bagyo or ang ini nga super typhoon ay posible makasulod sa atin Philippine Area of Responsibility either do karon nga gabi or buwas sang kagahon. And then, rin naman sa Western Visayas ay generally fair weather kita pero wala man natin nga nadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat o panag-oob tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest to northwest nga magadalas ang makanay tugtog makasara ng pagbalot ng aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaganang alas 5:33 ang aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Ayun, Mama Lenore, per satellite images nga gina-monitor namon subong no malayo man ma'am ang posibilidad nga maga-landfall ini to any part of the Philippines, Ma'am Lenore. Yes sir, ang ini nga bagyo ay less likely siya or manabo ang chance nga maga-landfall siya sa landmass sa aton or sa aton kadutaan. But for guidance, ma'am, sa aton sini nga mga biyahero, mga nagasakay sa mga sakayan dagat, may posibilidad ba ma'am nga maapektuhan ang ila sini nga pagbiyahe sa mga masunod nga mga inadlaw?
Well, possible sir kay ang aton nga base man sa aton nga extended weather outlook ang aton nga wind intensity kag coastal water condition ay ang wind intensity natin ay posible maara sa moderate to strong kag coastal water condition natin ay nasa moderate to rough. So medyo makusog ang ating hangin kag mabalod ang ating kadagatan. Kasi, mga when most likely ina ma-experiencehan para nga maulo-adjust anay sa nga aton sini nga mga kauturan ang ila sini schedule sa nga pagbiyahe. Well, ang mga gusty conditions natin sir, posible subong nga adlaw or Wednesday mag-start na due to southwest monsoon. And then, ang mga mamunog mga pag-ulan, sir, possible by Thursday, sir, ma-experience natin man. I see. Ma'am Leonor, for your time information nga nahatag sa Radyo Pilipinas, ma'am, madamo gid ka salamat kag padayon. Welcome, sir. Good morning. There you have it, mga biyan, ang latest update sa lakat sang panahon, gindulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. So parayon nga naman tayo mga biyan sang aton sini nga Pag-asa ang magasulod nga Super Typhoon Inday. Although nangyari na ini sa Super Typhoon category, isa sa mga ginapasalamatan lang naton mga biyan nga wala ini kung less likely na ubras ang isa ka landfall. Sa aton nga rehiyon, despite nga medyo malayo ini mga biyan sa mata sang bagyo, posible sa gihapon ang mga mamunog nga pag-ulan, ang medyo kasarangan kada mabaskog nga mga balod. Kani padayon kita nga maghalong, mag-aligmat kag padayon nga magsunod sa mga updates nga ginapagawa sang Pag-asa, mag-monitor mga biyan sa mga balita, kag subong man sa mga updates ang inyo tag sa ka mga municipal or city disaster risk reduction and management office. Huligay kita mga biyan, hindi kita magpakampante anay, especially nga subong we are observing the National Disaster Resilience Month. O dapat nga ipakita naton kung ano kita kahanda sa tanan nga mga kalamidad, especially nga ang bagyo iya mga biyan. Unlike sa mga earthquake, volcanic eruption, somehow ma-forecast mo ma-idea ka mga biyan kung most likely ano ang mga epekto sa isa ka bagyo sa imo sining lugar. So muling bintaha iya sang bagyo. We have Pag-asa nga regular nga monitor sa mga low pressure area, sa mga weather disturbances. Gani nga mapanghandaan naton ang mga posible nga senaryo. All we have to do mga biyan is to follow the advisory na ginapagawa sa Pag-asa kag subong man sa aton nga mga Disaster Risk Reduction and Management Office kag ubrahon ang mga ginapasulit-sulit nga mga reminders, no? So subong hindi nato paktan ang kalamidad, mas maayo gid nga may ginapreparar kita nga mga emergency go bag. Kagiban pa nga mga strategiya para nga masigurado nga safe ang aton sining nga lawas kag pati na ang aton sining nga mga importante nga mga kagabitan. Alas 9:28 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan nato mga biyan ang nangin nga palugyan sa Department of Agriculture Western Visayas kasunod sa mga na-record nga mga kaso sang African Swine Fever sa pila ka lugar sa rehiyon. Hindi kagiban pa nga mga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy yan. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa iyo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa,
Check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Rep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar nyo. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahirabla ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas, alas 9:34 sa aga sa gihapon, nagapamatika mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Kapon ay already informed yung mga biyan nga may kumpirmado naman nga kaso sa African Swine Fever kon ASF sa bahin sa Barotac Viejo nga nakumpirma sa nagligad nga simana. May kangkanan sinigin pakigangutan nato ng Department of Agriculture Western Visayas, particularly si Dr. Lerisa Balopeños, ang hepe sang DAWV Integrated Laboratory Division, agud hibaluon ang ila sini nga mga pagpanghanda panugyan sa tanan ng mga hog raisers kag publiko kag ang mga pagtingwa karon sa Department of Agriculture Western Visayas agud nga masolusyonan ang posible paglaton-laton sa sining makalangawa nga balatian sa aton babuyan. Iyari pamatian naton ang interview sang inyo alagad with Dr. Lerisa Balopeños, ang Chief sang DAWV Integrated Laboratory Division. Dok, kamusta ang monitoring sa inyong opisina sa African Swine Fever sa Bugos na Western Visayas, Dok? Ngayong hapon, ngayong hapon sa tanan, Sir GP, no? Ang monitoring sa Western Visayas is continuing gapon ever since nga nag-outbreak kita. So, normal nga ginahimo naton sa office. And medyo lang subong, sako-sako lang gamay, kay medyo damo cases naman kita nga nag-abot. Pero same man na gihapon sa mga previous nato nga years nga ginamonitor gihapon naton, ginakandak disease investigations once nga may mamatian kita nga mga report. So ginapakagtunan kay ginapa-investigate kung hindi man ang aton nga regional office, ang local government units ginatawagan naton sila para ma-interview kag magkatunan ang lugar kung ano gid man ang nagakatabo. I see. Dok, do you have the numbers kung pila ka mga LGUs ang apektado pa karon sa ASF o kung may pagsaka din man bala sa numero sang kaso sang ASF sa region? So far, kung lantawan nato ni compare nato sa previous year kag sa last year, wala man gid nagdamo. So far, April pa lang gani last year may ara nakita nga mga cases. Sa Subong, ang reported naton is may 4 ka munisipyo nga nag-active cases sila nga ginpagwa. 4 ka munisipyo sa Capiz, kag may isa sa Iloilo. I see. Bali, ang isa sa Iloilo, Dok, ano na siya? Ano lang sa Barotac Viejo, Dok? Yes. Nagwa ang result niya na is Martes. Martes siya confirmed. Actually, dira siya. Nagwa Martes. Wala ko sa record, sorry. Dok, with this, no, kasi doon may nagdulog ang kaso, may dapat bala kahangawan ang publiko o kung ang ating sining ng mga hog racers sa posible mga epekto ni wala nagapatimaan na buhit na naman ang pamahog sa ASF. Actually, ASF, as per considers ang Food and Agriculture Organization or FAO nato, which is connected sa aton World Animal Health Organization, kay sila man na ang recommendatory bodies sa World Animal Health Organization aton or WOA, endemic na sa country nato ng ASF. Only lang gid kay wala pa kita sang designated vaccines nga mahatag sa animals kay wala pa sing may na-approve. So, ang natabo, gaulhot-ulhot ang aton nga sakit or may arat ang ginatawag na incursion. So, hindi natin mabalaan kung saan or paano siya or kung ano agid, kung ano gid. There are so many reasons nga ang nag-transmit ang disease since virus niya. It could be by fomites, it could be from the pork or pork products or live animals coming from the contaminated areas or nagka-positive na siya nga nagsulod sa amo na nga farms. So amo na siya, or it could be nga sa mga swells or mga pagkaon or mga damog nga ginahatag naton kung nagahatag kita. Pero most na common nga malantaw naton is may balang
may nagakadto sa mga iban-iban nga farms nga bakal sing barato nga karne which is affected na or bisan sa mga processed meat kay dugay di mapatay ang virus and then manghugas sila hindi sila ang hinugasan bala o hindi sila kapanghinaw then magkadto sila sa ilang farms so wala sila sing sarili nga foot bath wala man sila gapanghinaw or gatag man sila sang pagkaon or mga hinugasan kay tikanugon man ang mga sobrang kanon. So isa na siya nga gina-consider nato nga ang may mga isolated cases. So ang budlay abi ni siya nga sakit kay kung sa mga frozen or mga processed meat nato niya medyo dugay siya indefinite ang iya nga pagkadula sa sakit hindi siya mapatay lalo na kung cold kumbaga pag freezing medyo nanian ginaya sila kung sa lupa naman nga hindi gid siya mainitan pwede sila magdugay 3 to 6 months mga amo na siya bala so kabudlay siya hambalo nga i-stop natin especially kay wala siya sa vaccine. So ang ato na lang di ginahimo sina is gina-strengthen lang gid yan naton ang ato nga mga preventive measures. And since amo na Dok, no, although wala sa isang direct effect sa ikaayong lawas o kung sa health sang tawo, madamo ang nagakabalaka kay tit posible nga magresulta naman ini sa mas manubo nga supply sang baboy kag mas mataas nga presyo sa mga produkto coming from pork. Nilino Dok, anong mga estratehiya karon ang ginapatuman sa inyong opisina agud nga matapna naton o kung malikawan ang pagalapta pagid sang sininga balatian? Ang aton sa subong is una-una nagka-campaign gid kami sa mga community or sa public na kinahanglan kung magbakal or hindi kita magbakal sa mga baratuhon ng mga karne lagi aton bala na balaan mo mga baratuhon or may mga masakit na karne although nga kana siya no nang mahambal natin nga okay man wala man sing problema pero may ara kita nga ginatawag ng food safety ang tanan nga may mga masakit hindi gid siya recommendable na paunon natin and bantayan natin hindi tayo basta-basta magpasulot kung sa mga may nagasagod na sang baboy, hindi ito basta-basta magpasulod. Kaya ang ato na nga pinaka-importante nga prevention na hindi kita masudlan, isang biosecurity. Ang munang ginaangki for fighting, biosecurity is the key of fighting African swine fever. Ang magina siya nga ato nga pinaka-number 1 nga ginaka-recommend. So meaning, hindi kita pwede nga magpasulod sa mga biyahidor o komprador o mga technician sa sulod sa aton nga baboyan lalo na kay damo nga nagalapta na mga kumbaga may mga positive areas na kita. So isa na siya. So kung magpabakal or may magbakal or may magsulod, medyo picture na lang anay. Kung sigurado gid nga baklon niya ipagawa dito sa sagwa ang baboy. Hindi na pagpasudlon ang biyahidor or ang mga salakyan. So hindi na natin pagpasudlon kina siya. Ikaduha, pwede tayo magbutang sa mga foot bath or mag-disinfect kita, manghinaugid or alain ang foot bath or ang butas sa sulod sa baboyan, kaglain na natin chinela sa sagwa. If possible, butangan natin sa net ang aton nga baboyan kung kaya man lang. Kay para ang mga langaw, hindi na yan makasulod sa sulod. Kaya ti ang langaw, pwede siya makabiyahe 3 kilometro mo. So, hindi natin mabalaan kung ang langaw nga ina, nakahugpa pala siya sa may positive nga sakit or nakahugpa siya sa may processed meat nga nag-positive or ara ba siya halin sa ginabaligya nga processed meat. So, ang next natin, ang mga baboy, nga mga barato na bala, medyo duda-duda na kita sila nga, ang ginabaligya siya ng perte ka barato. So,
amo na nga atong gid gina-encourage man ang aton nga mga farmers nga kung wala man lang ang sakit ang aton baboy nga ASF Suliman siya healthy na may pakanon, hindi man nato niya pagpabaratuhan kay hindi tayo magpadala-dala sa mga komprador nga hadlokon nga may ASF barato na kay ang aton baboy is wala man sing may masakit para hindi kita ya maapektuhan. Kay balaan mo naman Sir GP no nga kung kaisa ang hampang sa supply and demand kag sa presyo is depende sa istorya So dira na yan naton pero kung kita man nga mga research nagahugpong kita na aton baboy wala sing masakit and we have to maintain nga amo gid niya nga aton nga presyo kay wala man sing may masakit mo syempre bawion naton ang aton nga mga nagastos di ba so amo na siya and then sa comprador naman ang ato naman nga ginapanugyan is hindi man nila pagbaraton malan man na nila nga way sing masakit ang baboy di pagbaraton kay i-consider man na yan naton no nga ginagastuhan man na ang farmer pinagastos ang farmer sa feeds nga ina and then ang sa amon naman sa Department of Agriculture, syempre ara ang aton nga laboratory nga open gate para sa mga may mga suspected or blood samples nga ginasubmit para ma-test naton dayon as fast as possible para makahatag kita sing confirmatory test kung ASF gid man kag hindi. And then we also recommend man sa mga LGUs na strengthen nila ang ilang border controls, mga quarantine measures, ang mga surveillance, continuous naton ang surveillance naton. I see. Dok, to be clear lang, despite sa sining dugang nga kaso sa Barotac and a few cases sa Capiz, wala ka ba yung Dok sang nagtanaw nga surge kid no, nga dapat nga problema gid o kung magkabalaka nga aton sining nga mga farmers that would lead to a similar scenario sa nagligad nga 2022, 2023 nga halos tanong nga banwa may mga kaso dayon sa ESF. Yes. Actually, amo man ang akon nga ginakuano nga medyo sa subong bala yearly man may positive sa amon nga laboratory testing. Pero sa subong lang din nga doon nagpanic bala ang tanan which is normal lang man siya nga may insurgents, incurrence. May incurrence. So normal lang man siya nga may nagpositive. Mas dami ganiya subong kay June lang amo pang positive ang una mas earlier pa sina. Pero ang aton is di sa mga disease investigation, especially like sa buong Barotac Viejo, istoryahan ta na lang ang Barotac Viejo. Na may tigate na siya, meaning na-contained na siya, kaya ara man lang siya sa uma mo, ara man lang siya sa tuwa, sa tubuhan. So may ara lang natabo, entry, kaya open, naman na lang ginahambal natin, na wala pala sing kulang ang ato nga biosecurity measures. So, actually, hindi man mabalaan, hindi inahalin, pero based sa biosecurity measures, may mga lapses. Pero that is an isolated case. Wala na yayaman sila sing may nakita sa palibot. Pero mabalaan man na gihapon natin siya sa GP, kay masubmit na sila sa mga samples sa palibot man. Nag-collect to sila sa mga samples, which is isubmit kag i-test natin sila, kay para mabalaan kung ang palibot nagamasak man or although kabuhi man tong sa mga palibot niya pero kinahanglan ganyan natin confirmatory test within 15 days para i-prove natin sa national, sa PEI na that is only an isolated case kaya hindi na yan kinahanglan nga i-progress natin ang ASF into red. So may mga amo kita na iya nga mga kondisyon or mga protocols na once na ang area is isolated man lang amo man lang nga area ang sa balibot wala man sang problema so pwede siya ma-consider nga isolated case lang siya na-incur lang siya during that time because of mismanagement or because of lapses sa biosecurity measures.
Ang kabahing mga biyan sa nimpayag ni Dr. Larissa Malopeños, ang Chief sa DAWV Integrated Laboratory Division, may kalkaran sa sining nakumpirma nga kaso sa African Swine Fever sa probinsya sa Iloilo, particular sa Banwa sa Barutak Viejo, kag apat pa ka Banwa sa probinsya sa Capizo. Matag mga biyan ha, sulod kay Dr. Malopeños nga ang ASF nangin endemic na, kag may posibilidad gid ang pagtuhaw o kung pagbalik-balik sini gani importante nga regular nga ipatuman ang hugot nga biosecurity measures. Nakip sa mga biosecurity measures nga ginaduso sa ngaton sini nga DA Western Visayas mga biyan, ang paglikaw sa pagserbe sa mga damog sa baboy, pag-disinfect sang kagamitan, hindi pagpasulod sa mga biyahero, pagpaligo kag pag-ilis ang bio-antis ang pagsulod sa babuyan, pagbutang sang kudal o kunet sa mga babuyan, kag gilayon nga pag-report sa nakaigong opisina sa tion nga may sintomas sang baboy. Nagpanumduman ang DA Western Visayas sa tanan nga mga hog grazers nga hindi basta-basta o magpadala sa sining style siyang mga manog kumpra o kung para makalbakabyan sang baboy, kabisan na tamaan ka barato, igabaligya na lang nila ang baboy. The reason kung padayon ang ining bagsak presyo sang baboy halin sa mga babuyan mga biyan, bangod nga madamo ang nagapati na may ASF na gilban sa palibot. Pero for as long as feeling mo ya wala man siyang dapat kabalakan, wala pa sang ASF sa inyo sining Banwa, hindi mag bigay o kung hindi mag sunod mga abyan sa mga perte kabarato nga pagpamakal sa inyo sining mga baboy. Pasalig man ni Dr. Malopeños nga magapadayon ang hugot na pagbantay sang ila sining opisina agod mapunggan ang madasig nga paglapta sang African Swine Fever. Again mga abyan, ang aton nga paghugpong kag ang mapag-on nga pagpatuman sang biosecurity measures ang liabe agod nga malabot naton ang kadalagan kag padayon nga mapakigbatuan ang ining pamahog sang ASF. So regardless kung ikaw sagod sang baboy o nagakaon sang baboy, kabay pa nga buligay kita mga biyan. So, para hindi na magdamo ang mga baboy nga posible matapikan sang sining makamamatay nga balatian. Kinakag ba naton nga wala iniya sang direkta nga epekto sa tawo. Although dangerous ini kaga crucial sa bahin sa baboy, ang African Swine Fever wala sang direkta nga epekto mga biyan sa lawas ng tawo. Pero may indirect effect ini kiti kung madamo sa mga baboy ang nagkamatay, magnubo ang aton supply, kag kung mataas ang demand, siyempre nauman naton ang posible pagsaka man sang presyo sang mga baboy. Kaya siyempre dala sini ang kaperdihan man on the part of our hog raisers, gani although wala ni sa sang direktang epekto sa atong lawas, still magbuligay kita nga mabuliga ng aton sini nga mga hog raisers, kaya hindi man kita matamaan sa posible pagtimbuok sang presyo sa mga karne sang baboy. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:53 sa aga. Wala kita sa oras kinabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Diri na ginamang kuto batong edisyon sa mga adlaw sang Martes, Hulyo 7, 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang teknikal, ang aton nga birthday boy, happy birthday sa aton sining partner diri sa studio, si Mr. Rochelle Jones Hotahero. Kaupod naman sa transmitter, si Mr. Jeffrey Betita. Ako naman ang inyong nalaga, JP Herbas. Madamo gid ka salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa